Mga laruan po para sa mga bata. Bumili din ho ako ng ilang pagkain para sa kanilang lahat. Nakangiting iniabot ni Caroline ang mga kahon sa mga madre na ngayon ay nakahilera upang batiin siya. Ngumiti rin siya sa ilang mga volunteer na orphanage na ngayon. Inaalalayan ng mga bata sa kani-kanilang lamesa. Ako, salamat. Sa mga pagkain dala mo, napakalaking tulong nito sa orphanage. Sabi ni Sister Rose. Ngumiti siya. Wala lang po ang lahat ng to sa akin. Gusto ko rin po talaga makatulong sa orphanage. Ngumiti si Sister Rose. Nakakatuwa naman na may isang gaya mo na may malasakit sa mga bata. Tinignan niya ang mga bata na ngayon ay kumakain na. Dumiretso ang tingin niya sa apat na bata na nasa gilid at nag-uusap. Ngumiti siya nang makita sina Celine, Lance, Cara at Liam na ngayon ay masasayang kumakain. Sila ang madalas niyang puntahan dahil napalapit na sa kanya ang mga ito na itinuturing na rin niyang mga anak. Sina Celine ang madalas na tumutulong dito. Sila din ang kapatid niyang si Lance ang naghuhugas ng plato at kung minsan. Sumasama naman ang magkapatid na sina Cara at Liam sa kanilang dalawa. Sabi ni Joanne, isang volunteer. Ganun ba? Hindi na ba talaga sila binalikan ng mga magulang nila? Sina Celine at Lance ang unang dinala dito. Ilang taon nang lumipas, nang dalhin naman dito sina Cara at Liam. Napatango siya dahil naaalala niya ang mga anak niyang bigla na rin lang nawala sa kanya. Idiniklara ng patay ang mga anak niya. Ilang taon nang lumipas noon, nagbuntis siya ulit sa kambal. At gaya ng nangyari sa una, nawala rin ito sa kanya sa hindi malamang dahilan. Kaya naman naisip niyang wala na ring pag-asa para sa kanya. Kaya nag-volunteer na lang siya dito sa probinsya. Hi! Bati niya kina Celine. Nagliwanag ang mata ng bata nang makita siya. Ate! Ngumiti siya at hinaplos ang mahaba nitong buhok. Ang ganda-ganda mo naman. Kumusta kayong apat? Magkakaibigan pa rin ba kayo? Opo ate, magkakaibigan pa rin po kami nila Cara. Okay lang naman po kami dito. Natutuwa nga po kami kasi nandito ka. Nakakakain po kami ng masarap na food. Tama po si Celine. Sigunda naman ni Cara at ngumisi. Masarap po yung pagkain na dinadala niyo dito. 2 kanin po yung nakakain namin. Natawa naman siya at hinaplos ang buhok ng 4 na bata na naging malapit na sa kanya. Tinignan niya sina Lance at Liam at sa hindi inaasahang pagkakataon, para niya nakita si Luis sa mga batang lalaki. Napawi ang kanyang ngiti. Agad na tumayo para tulungan ng mga batang kumain. Salamat Caroline. Walang anuman po. Babalik po ako dito sa susunod na linggo. Kinabukasan, naging abala siya sa pag-aasikaso ng kanyang munting negosyo. At ayon sa kanyang asawa, nagiging maayos naman daw ang kita nila. Ang negosyong yun ay ang pagbebenta ng noodle soup na natutunan niya sa kanyang ina. Habang ginagawa niya ang pag-aayos ng mga plato, may 2 pares na makintab na sapatos ang tumigil sa kanyang harapan. Caroline. Tawag ni Luis. Natigilan siya nang marinig ang baba nitong boses. Nagangat siya ng tingin at nakita ang masuyo nitong tingin sa kanya. Luis, anong ginagawa mo dito? Tanong niya at binitiwan ang ginagawa. Gusto ko lang makita kung maayos ba yung kalagayan mo. Okay lang ako dito. Di mo na ako kailangan puntahan. Alam kong galit ka pa rin. Alam kong nangungulila ka pa rin sa mga anak natin. Pero gusto ko pa rin suyuin ka at ibalikan dati. Hindi niya mapigilan na maging emosyonal habang nakatingin sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung ba't kailangan nilang humantong sa ganito. Masaya naman sila sa buhay na meron sila noon. Kasama ang pinagbubuntis niya. Ngunit ang kasiyahan na yon, pinagkait pa sa kanilang mag-asawa. Aminin na natin, Luis. Hindi na maibabalik pa ang nakaraan.
At kahit kailan, hindi na rin maibabalik kung ano man ang meron sa atin, kung anong meron tayong dalawa. Banayad niyang sabi. Bigo itong umiti sa kanya. Ganun pa man, hindi pa rin ako susuko. Dahil alam nating dalawa kung ano ang kayang gawin ng pagmamahal na ito para sa atin. Ngumiti siya, ngunit hindi man lang yon umabot sa kanyang mga mata. Ang sakit isipin na kailangan nilang maghiwalay, na dapat namang nagsasaya sila kasama ang kanilang mga anak. Tumango siya at bumuntong hininga bago niya naisip na ipaghanda ang asawa ng noodles na paborito nito. Sa tuwing dadaan ang shop nila. Galing ako sa orphanage kanina. Namigay ako ng pagkain at gamit. Kwento niya. Nabalitaan ko nga pagpunta mo doon. Kamusta naman? Masaya ba ang mga bata? Oo, nakakatuwa sila nung makita ako. Dahil nakangiti silang lahat. At ganun din ako nang makita ko sila. Nilapag niya ang isang mangkok ng noodles. Isa pa, nakita ko yung 4 na bata na lagi kong kinakausap. Di pa rin nagbabago yung mga yon, mabait pa din. Napangiti si Luis habang nakatingin sa kanya. Umiwas siya ng tingin at marahang umupo sa tapat na asawa. Ngayon niya lang napagmasdan ng mabuti si Luis sa loob ng maraming taon nilang paghihiwalay. At sa nakikita niya, hindi maayos ito. Bumaba ang timbang nito. Ngunit alam niyang lagi itong nasa gym. Gwapo pa rin ang mga mata nito at nagsusumigaw ng kalungkutan at pangungulila sa kanya. Sa bahay ka na matulog. Wala rin naman si mama at papa doon. Ngumiti si Luis. Salamat, Caroline. Mag-asawa pa rin naman tayo. Sa mata ng lahat ng tao, asawa mo pa rin ako at asawa pa rin kita. Pinaglaruan niya ang mga daliri. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita palagi. Hindi kita pababayaan. Simula ngayon. Pilit siyang ngumiti at nagiwas ng tingin. Bago marahang pumunta sa kusina upang doon ilabas ang tunay na nararamdaman. Naging abala ulit siya sa kanyang trabaho sa kanilang noodle soup shop na madalas puntahan ng mga tao. Katulong niya ang kanyang ina. Sila mismo ang nagluluto ng iba't ibang klase ng noodles. Depende kung anong gusto ng customer. Kausap kayo ni Luis? Tanong ng kanyang ina. Opo, konting pag-uusap lang naman. Hindi pa naman ako handang kausapin siya ulit tungkol sa bagay na yon. Umiiling siya habang naghuhugas ng mangkok. Caroline, mas mabuting may nakakausap ka. Lalo na't madalas kaming wala ng papa mo. At natutuwa nga ako nandito si Luis para kausapin ka. Masaya naman po ako bilang volunteer sa orphanage. Sagot niya. Pagkatapos niya sa trabaho, agad siyang dumiretso sa orphanage upang dalhin ang mga art materials na binili niya para sa mga bata. Bumaba siya ng kotse. Naabutan sina Celine at Cara na nagwawalis habang sina Liam at Lance naman nagdidilig ng halaman. Ngumiti siya at agad binuksan ang likod ng kotse. Cara! Tawag niya. Ate! Nanlaki ang mga mata ni Cara. Kinalabit pa ang kapatid na si Liam. Pwede patulong ako, please? Opo! Sabay-sabay na sigaw nilang lahat. Sa tuwing nakikita niya talaga ang mga batang ito, gumagaan ang pakiramdam niya. Ang lungkot sa puso niya bigla na lang nawawala sa tuwing magkakasama silang 5 na para bang isang pamilya. Tinulungan siya ng mga ito hanggang sa dumating si Joanne at Gerald upang buhatin ang ilan pang mga kahon. Art materials po, ate? Tanong ni Liam. Oo, magtuturo ako ng pagpipinta. Marunong po ako magpinta. Kami po lahat. Si Ate Celine po, maraming magagandang drawings. Kwento ni Liam habang buhat ang maliit na kahon. Talaga? Tinignan niya ang panganay na babae na ngayon naglalakad. Opo, marami siyang drawing sa kwarto namin. Ngumiti si Lance. Nagsimula na siyang magturo sa mga bata ng pagpipinta. At habang tinuturuan niya ang mga ito, nakita niya si Celine na panay ang guhit sa papel. Ngumiti siya at inalalayan ng ibang bata na kunin ang kani-kanilang art materials. Habang ang iba naman, nagsimula na ring iguhit ang mga nais nila.
May balita na po ba sa mga magulang na 4 na bata? Tanong niya. Wala pa. Ang natatandaan lang namin, isang matandang babae ang nag-iwan sa kanila 4 dito. Katulad ng nakita namin kay Celine at Lance. Parehong tao lang din na nag-iwan kina Kara at Liam. Wala po ba kayong pangalan niya? Naku, wala na. Umalis na kasi dito si Marife, na siyang naging saksi sa pag-iwan ng mga bata dito. Ngayon, hindi namin alam yung pagkakakilanlan nito. Pero kung pupunta siya dito at magpapakita, baka malaman ko din. Wala. Bigla ay parang kinabahan siya sa hindi malamang rason. Tinignan niya ang 4 na bata na naging malapit na sa puso niya. Huminga siya ng malalim at may naisip. Ilang taon na nga po sila? Tanong niya. Sina Celine at Lance, 14 years old. Sina Kara at Liam, 7 years old pa lang. Bakit, Caroline? May naalala ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Kung buhay kasi yung mga anak ko, kasing edad lang nila. Naalala ko lang sila sa 4 na anak ko. Mababait sila. Kaya siguro tumatak na sa isip mo ang mga batang yan. Sa sumunod na oras, sabay-sabay na kumain ang 4 na bata. Nakita niyang inaalalayan ni Kara ang kapatid na kumain. Si Celine naman, kumukuha ng tubig para sa kanilang 4. Kung kilala niya lang ang mga ito sa matagal na panahon, iisipin niyang magkakapatid lamang to. Ngunit malinaw na sinabi sa kanya na magkakaibigan lang ang mga bata at walang ugnayan sa isa't isa. Pero bakit ganito yung pakiramdam niya? Bye po, Ate Caroline. Thank you! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Sa susunod ulit, kumaway din siya sa mga ito. Tinignan niya ang 4 na nakatingin sa kanya. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito, dahilan ng pagkunot ng noo niya. Sumakay siya sa kotse. Bumusina ng 3 beses bago siya umalis. Nang makarating siya sa bahay, nakita niya si Luis na naghahanda ng pagkain kasama ang kanyang ama. Narinig niya ang tawanan ng mga ito sa usapan, na halos hindi niya maintindihan. Oh, nandiyan ka na pala. Nakangiting bati ni Luis. Anong ginagawa niyo? Naghahanda ng pagkain si Luis. Nagluto kami ng ginataang alimasag na paborito mo, sabi ng kanyang ina. At saka nagluto rin kami ng pork steak at pasta. Saad naman ang kanyang ama. Anong meron? Nagtataka niyang tanong. Wala naman. Gusto lang namin mapasaya ka. Sabay-sabay silang kumain at pakiramdam niya may sasabihin si Luis sa kanya. Nang matapos silang kumain, naiwan silang dalawa sa sala. Anong sasabihin mo? Tanong niya. Naglilista sa papel ng mga bibilihin para sa kanilang shop. Birthday ni Leia. Gusto kanya makita. She wants to invite you because she missed you. Nandun ang pamilya mo? Yes. Gusto ni Leia nandun ka. Natigilan siya at naalala ang galit niya sa ina ng asawa. Ang paulit-ulit na stress na binibigay nito sa kanya habang nagbubuntis siya at paulit-ulit na pangmamaliit nito sa kanya na naging dahilan upang mawala ang mga anak niya. Tinignan niya ang inosente niyang asawa na wala man lang malay sa ginagawa ng nanay nito. Nandun naman ako. Di kita pababayaan sa event. At kung di ka komportable, pwede naman tayo umuwi. Huminga siya ng malalim. Pupunta ako. Talaga? I mean, sure. Susunduin kita bukas. Tumango na lang siya. Para kay Leia ang event na yun. Kaya hindi ko pwedeng palampasin ang bagay na yun. Umiwas siya ng tingin at agad inabala ang sarili sa mga ginagawa. Oras na para magpakita siya sa mga taong naging dahilan ng pagkawala ng anak niya. Happy birthday, Leia. I miss you more. Niyakap ni Caroline ang nakababatang kapatid ni Luis na ngayon ay 21 na. Ngumisi ito sa kanya at mas mahigpit siyang niyakap. Lahat ng tao nakatingin sa kanila. Lalong-lalo na sa kanya. Dahil magmula ng mga anak siya at malaman na wala na ang mga anak niya, umalis siya at hindi nagpakita sa mga ito. Namiss kita, akala ko talaga hindi ka pupunta eh.
Sabi ni Leia. Di ko kayang palampasin ang birthday mo, Leia. Hindi naman ibig sabihin na umalis ako kalilimutan kita. Ang laki mo na talaga. Ikaw ang nag-alaga sa akin, ate. Tumawa si Leia at ngumuso. Kaya hindi rin kita kayang kalimutan at umaasa ako na magiging okay na yung puso mo. Ngumiti siya at agad na pumunta sa lamesa nila. Nakita niya ang tingin ng ina ni Luis, ngunit hindi man lang niya yon tinapunan ng tingin. Pinanood niya ang pagkanta ng banda sa harapan at napangiti siya nang makita si Luis doon. Tila binabalik siya sa nakaraan. Ang asawa niyang lagi siyang kinakantahan kapag nanliligaw ito sa kanya hanggang sa ikasal silang dalawa. Kumbaga, pareho silang lumaking magkasama mula nung high school at hanggang ngayon, hindi nila kayang bitawan ng isa't isa. Thank you for coming here. Special thanks to my parents, Kuya Luis, and of course, my Ate Caroline for joining me today. Nakangiting sabi ni Leia. Sabay-sabay silang kumain. Ngunit pansin niya ang tingin ng ina ni Luis. Nagangat siya ng tingin at kumiti. Kamusta po ang negosyo? Tanong niya. Okay naman. Alam mo, nakakagulat na nandito ka ngayon. Umalis ka sa mansyon at hindi nagpakita, kaya naman nakakatuwa na ngayon ay nandito ka sa birthday ni Leia. Sabi ni Alena. Hindi ko po pwedeng palampasin ang araw na to. Umalis din po ako dahil maging kayo alam niyo yung dahilan. Dear, akala ko hiwalay na kayo ni Luis. I've been seeing him with other girls for the past weeks. Mama, kliyente ang mga yon. Come on, Luis. Tumawa si Alena. Alam nating pareho na walang pag-asa ang relasyon yung dalawa. Kaya mas mabuting mag-enjoy na si Luis sa buhay na meron siya ngayon, hindi ba? Mama, maayos ang relasyon naming dalawa ni Caroline. Hindi niya kailangan mangamba sa mga babaeng nasa paligid ko. Asawa ko pa rin siya. Seryosong sabi ni Luis. Napalunok siya. Pakiramdam niya sasabog na siya ng tuluyan sa mga naririnig niya. Parang hindi siya namatayan ng anak o umasta ang ina ng asawa niya. Na para bang wala itong ginawa sa kanya at sa mga anak niya. Wala na pa akong pakialam kung mambabae ang anak niyo. Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon, pero huwag ka sana umakto na para bang wala kang kasalanan sa akin. Hindi niya na napigilan pa. Sinisisi mo pa rin ba ako sa nangyari, Caroline? Ilang taon na ang nakalipas. Uminom ito ng wine at napailing. Taon ang lumipas, 4 na bata ang nawala sa akin dahil sa kagagawan mo. Aminin man natin sa hindi. Malaki ang parte mo kung ba't nawala ang mga anak ko. What are you saying, hon? Bulong ni Luis. Mariin niyang tinignan ng matandang babae na ngayon napalunok at di makapaniwalang napatingin sa kanya. Tumayo siya at agad umalis doon dahil mas lalo lang nanikip ang dibdib niya habang naaalala ang kanyang mga anak. Caroline, what? Iritadong tanong niya. Ihatid na kita. Napailing siya at agad sumingha para pigilan ng luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang maging mabait. Pagod na rin siyang intindihin ng mga tao sa paligid niya. You know what? You can see other girls, Luis. Kagaya ng sabi ng mommy mo, wala ka nang mapapalapas sa akin. Ilang beses na kitang binigo at ilang beses na rin kitang pinagtabuyan pero ayaw mo. If I see some girls, while you're married to me, para ko na rin niloko ang sarili ko, Caroline. Hindi ko gagawin ang bagay na yun dahil nangako ako sa'yo. Your mother is right, Luis. Ilang beses na kitang binigo na magkaroon ng tagapagmana mo. I don't think kaya pa natin. Lalaban ako, Caroline. Pwede tayo magsimula ulit. Saan mo ba gusto? Sa malayo? Please, ayoko mahiwalay sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso niya at tila nawalan siya ng salitang sasabihin pa. Nangilid ang luha sa mga mata at napailing. Pabalik na ako. Nandiyan ang kotse ko sa labas. Ihahatid na kita. Hinawakan ni Luis ang kamay niya pero umiling siya at napabuntong hininga naman ito. Magpahinga ka na.
Ako na magsasabi kay Leia sa loob. Hindi na siya sumagot. Agad nang sumakay ng kotse niya. Tuloy-tuloy ang kanyang pagmamaneho. Natagpuan niya ang sarili sa labas ng orphanage. Sa dulo ng probinsya kung nasan siya. Bumaba siya at agad na pumasok. Gising pa po ba ang mga bata? Naku, maaga silang natulog. Gusto mo bang puntahan? Tumango siya at agad tinahak ang kwarto ng mga ito. Napangiti siya na makita sina Celine na mahimbing ang tulog. Dahan-dahan siyang lumapit at nakitang nakayakap ng una ng mga bata. Parang mahika na gumaan ang pakiramdam niya habang nakatingin sa mga batang naging malapit sa puso niya. Napagod sila sa laro kanina. Hinahanap ka nila kanina pero ang sabi ko umalis ka. Okay lang po. Masaya naman akong pagmasdan silang apat. Naaalala mo na naman ang mga anak mo. Opo. Kung magkakakilala lang sila, pare-pareho ang edad nila ngayon. Ngumiti siya at sa pangatlong pagkakataon, hinalikan niya isa-isa ang noo ng mga batang hinihiling niya na sana mga anak niya. Ate Caroline! Nagulat si Caroline nang marinig ang sabay-sabay na sigaw ng apat na bata. Nabigla na lang tumakbo papunta sa kanya. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang sabay-sabay na niyayakap ang mga bata. Ano nangyayari? Ayaw po namin sa kanya! Ayaw po namin! Sigaw ni Liam. Nangunot ang noo niya at agad na tinignan kung sino ang nandun. Laking gulat niya na makita si Alena kasama ang isang bodyguard. Gulat din ito nakatingin sa kanya dahilan para mangunot ang noo niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya at marahang tinago ang mga bata sa kanyang likuran. Ito ang orphanage na tinutukoy ni Luis at tinutulungan mo? Tanong nito at napalunok. Magkakilala na kayo. Ano ba sinasabi mo? At isa pa anong ginagawa niyo dito sa maliit na lugar na to? Ngumiti sa kanya si Sister Rose. Nga pala. Siya yung sinasabi ko sa'yo na nagdala kina Celine at Lance ilang taon na nakalipas. Natigilan siya at napatingin kay Alena, na napakurap at hindi na halos makatingin sa kanya. Nanliit ang mga mata niya at agad nilapitan si Sister Rose na marahang nakatingin sa kanya at sa mga bata. Tama po ba yung narinig ko? Siya ang nagdala ng mga bata dito? Oo, iha. Siya ang kasama ni Marife. That's not true. Sigaw ni Alena. Nagtagis ang panga niya. Nakaramdam ng matinding galit sa puso. Tinignan niya ang mga bata na nakamasid sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan kaya agad niyang tinignan si Alena. Ikaw ang nagdala sa mga bata dito. Sa parehong oras na nawala ang mga anak ko. Na hanggang ngayon, pinaniniwalaan kong patay na. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Nanginginig na ang boses niya. Napalunok si Alena. Hindi totoo ang sinasabi ng mga Madre Caroline. Nakalimutan mo na ba? Wala na ang mga anak mo. Pinanganak mo silang walang buhay. Nagkagulo noon, hindi ba? Nawala ang anak mo sa'yo dahil dyan sa kapabayaan mo. Hindi ako naniniwala. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwalang patay sila. Walang bangkay na maipakita sa akin. Napailing si Alena. Come on, Caroline. Matagal nang tapos ang issue na ito. Bakit ba hindi ka na lang? Anak ko ba mga batang to? Sagot! Tumaas na ang boses niya. Hindi sumagot si Alena, ngunit kitang-kita ang pagpipigil nito. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang braso nito. Ramdam na ramdam niya ang galit sa katawan niya. Konti na lang mananakit na siya. Sumagot ka. Akin ba ang mga batang ito? Oo! Sigaw ni Alena at nangilid ang luha sa mga mata. Ayaw kita para sa anak ko. Ginawa ko ang bagay na yun. Ayaw kong pakasalan ka niya dahil mababang uri ka. Nanlaki ang mga mata ng babae at dahan-dahang napaatras dahil sa revelasyon na sinabi ng ina ng kanyang asawa. Kasabay nun ay ang pagdating ni Luis na agad pumunta sa kanya at hinawakan ang siko niya. Anak mo sila. Masaya ka na? Nalaman mo na ang katotohanan, Caroline.
Walang hiya ka. Hayop. Pinaniwala mo akong patay yung mga anak ko. Pinaniwala mo akong nakidnap silang lahat at nawala, na namatay dahil sa gulong nangyari sa ospital nung araw ng mga anak ko. Doon sa unang dalawang anak ko. Hayop ka, Alena. Wala kang... Demonyo ka! Nanginginig na siya. Hindi niya na alam ang sinasabi niya. Pero galit na galit siya. Durog na durog ang puso niya. Habang nakatingin sa ginang, napasinghap siya at agad tinignan ng 4 na bata na ngayon nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinaglebel ang mata nilang 5. Ate, tama po ba narinig namin? Ikaw po mama namin? Napasinghap siya at hinawakan ang braso ng mga bata. Oo, ako ang mama niyo. I'm sorry. Mama? Tawag ni Liam. Ibig po bang sabihin hindi kami magkakaibigan lang? Magkakapatid po kami? Tanong ni Celine na napatingin sa mga katabi niya. Tumulo ang luha sa mga mata niya at agad niyakap ang mga anak. Napatingin siya kay Luis na tila ba hindi na nakausad sa kinatatayuan. Nanatili ang tingin ni Luis sa kanya habang namumula ang mga mata nito sa labis sa pagpipigil ng emosyon. I'm sorry. Bulong niya habang hinahawakan ng mga anak. Kayo po talaga mama namin? Bulong ni Cara. Humiwalay siya sa mga bata, agad pinunasan ng luha sa mga mata ng kanyang mga anak. Tinignan niya ang mga ito. At ngumiti bago tumayo. At tinignan si Alena na ngayon, nanatili pa rin ang tapang sa muka. Iuuwi ko mga bata sa akin, Sister Rose. Napakurap ang madre at agad na patango. Ganun ba? Sige, papasikaso ko yung gamit nila. I'm going to get their bags. Namamaos sa sabi ni Luis. Nanatili siyang tahimik at nakatingin kay Alena. Aalamin ko ang katotohanan. Aalamin ko ang ginawa mo at kapag nalaman ko ang buong nangyari, hindi ko alam kung mapapatawad pa ba kita o ipapakulong na kita. Tinatakot mo ba ako, Caroline? Binabalaan lang kita. Si Luis na walang alam sa nangyari. Sasabihin ko sa kanya ng buong ginawa mo sa akin. Tignan lang natin kung mapatawad ka pa ba niya. O kilalanin ka pa bilang ina niya. Kaagad niyang inasikaso ang mga anak na mabilis na sumama sa kanya. Namamangha pa rin siya kung gaano siya kakalmado habang inaalalayan ng mga bata. Sumakay sila sa kotse at hinayaan si Luis na mag-drive ng sasakyan pa uwi. Sa bahay na kayo titira mula ngayon. Alam ko nakakagulat pa rin yung nangyari, pero hindi niyo alam kung gaano ako kasabik sa inyong 4. Hindi ko po akalain na kayo ang mama namin, sabi ni Celine. Mas laro na po na magkakapatid kaming 4. Ngumiti siya at tinignan ng asawa na mukhang malalim ang iniisip. Bumuntong hininga siya at hinayaan ito dahil talagang nakakagulat naman ang revelasyong naganap. Habang pinagmamasdan niya 4 na bata na ngayon kumakain, hindi pa rin mawala sa kanya ang pagsisisi sa ginawa niyang pagpapabaya sa mga ito. Dapat pa lang, nung una niya makita ang mga ito, kinuha niya na agad. Inalam niya na agad kung sana inasikaso niya na habang maaga. Hindi niya alam na aabot pa ang lahat sa matinding trahedya. Natutuwa naman ako na buhay ang mga bata. Napakabilis ng pangyayari ngunit tila tadhana na ang gumawa ng paraan para magsama-sama kayo. Sabi ng kanyang ina, hindi pa rin ho ako makapaniwala na buhay sila at ngayon kasama ko na. Ngayon alam ko na kung ba't mahal na mahal ko ang mga ito habang nasa orphanage pa sila. Lumipas sa mga buwan, nakasama niya muli ang mga anak. Wala siyang narinig sa mga magulang ni Luis at mas gugustuhin niya ngang ganun na lang ang mangyari para maprotektahan niya ang mga bata. Madalas na bumibisita si Luis na tila takot na mawala ulit ang mga ito sa paningin niya. Madalas din itong isama ang mga bata sa iba't ibang lugar dito sa probinsya. Mama, tapos na po kami, ako na po maghuhugas. Nakangiting sabi ni Celine.
Kung yan ang gusto mo anak, go lang. Nakangiting sagot niya. Mas lalong tumamis ang ngiti ni Celine. Madalas po sa orphanage kami na po naghuhugas ng pinggan. Yun ang turo sa amin. Dito naman po tutulungan ka namin. Sinong mag-aakala? Dati, ate ang tawag sa kanya ng mga ito. Ngayon, mama na. Sa tuwing iisipin niya ang nakaraan, lalo lamang napupuno ng hinagpis ang puso niya. Hindi lamang sa nangyari kundi dahil na rin sa mga taong involved doon. Sa sumunod na araw, inilaan niya ang oras sa 4 na anak na nagbabasa at inaasikaso ang gamit sa pagpasok. Papa, totoo po ba na papasok na kami sa school? Tanong ni Liam. Yes, papasok na kayo. Ipagpapatuloy niyang pag-aaral. Ang ganda po ng gamit namin, Papa. Salamat po sa inyong dalawa ni Mama. Nakangiting sabi ni Lance. Ngayon nandito na kayong 4. Hindi ko na ulit hahayaang mawala kayo sa paningin ko. Suminghap siya dahil nagiging emosyonal na naman siya. Ngunit tinatagan niya ang sarili para hindi makita ng mga bata. Kinagabihan, naimbitahan sila sa family dinner kasama ang mga bata. At kahit tumanggi siya, hindi pwede. Dahil naging malaki ang utang na loob niya sa padre de pamilya ng pamilya. Wow! Namamangha na sabi ni Liam nang makita ang malaking bahay. Dito po nakatira si Papa? Tanong ni Cara. Tumango si Luis. This is our home. Your mama and I used to live here when she's pregnant. Ang ganda po! Nakangiting sabi ni Celine. Mabilis silang binati ni Leia at naging emosyonal pa nga ito habang nakatingin sa mga batang kasama nila. Nakita niya sa dagat ng tao si Alena na malamig ang tingin sa kanilang 6. Kaya iniwas niya ang paningin dahil baka magkaroon ng gulo. Naging tahimik ang dinner na yon, pero dahil sa mga bata kahit papano nabawasan ang tensyon. Babalik po kami sa school, Lolo. Nag-aalinlangan na sabi ni Lance. Ngumiti at tumango ang matandang lalaki. Mabuti naman. Kung may kailangan kayo, maaari kayong tumawag dito sa mansyon. Kaya ko po ang mga anak ko, senyor. Matagal ako nawalay sa kanila kaya ako po mag-aalaga sa mga bata. Alam ko ang bagay na yan, Caroline. Nagbabaka sakali lang ako na kailanganin niyo ang tulong namin. Mahinang sabi ng matanda. Umuwi rin sila pagkatapos at na makita niyang tulog na ang mga bata pagkatapos itong manood, lumabas siya. Sariwang hangin ang tumambad sa kanya, dahilan para mapangiti siya ng matamis. Dilim na ang naging kasama niya sa ilang taon na paghihirap sa pagkawala ng mga bata. Dilim din ang yumakap sa kanya sa mga panahong hindi niya alam kung anong gagawin niya. Han. Malambing na tawag ni Luis. Napangiti siya ngunit may lungkot sa mga mata. Ba't di ka pa umuwi sa inyo? Gusto ko dito. I want to be here with you. Tinignan niya ito. Si Luis, ang lalaking pilit inaayos ang lahat. Ang lalaking una at huli niyang minahal. At ang lalaking ama ng mga anak niya. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking ito, ang kauna-unahang naging kulay ng buhay niya at kahit kailan, hindi siya sinukuan ng mga panahong ayaw niya na. Ngayon nakasama na natin ang mga bata, mas lalong ayaw ko umalis. I want to be here with you. While we're taking care of our kids. I want to be here, hon. To take care of you. Umakbang ito palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Aminin na natin, Luis. Hindi kailanman magiging payapa ang buhay nating dalawa. Tuto lang ina mo sa akin. Tuto lang lahat sa atin. Ang tanging nakakapagpagaan na lang ng buhay kung makita yung mga bata. Hindi ko na alam. Mas makabubuti bang magigante? O mas makabubuti bang maging mabait? Ikaw, who would you choose? Han, simulat sa ikaw ang lagi kong pinipili. Asawa kita, ikaw pa rin. Your mother. Siya ang gumawa ng lahat ng to and I know you love your mother so much. Hinaplos ng daliri ni Luis ang labi niya. Kaya kong talikuran ng mga magulang ko para sa'yo. Alam kong alam mo ang bagay na yan. I will always choose you and I'm willing to turn my back against them. Napapikit siya ng marahas dahil sa sinabi nito.
Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Luis sa kanya. Isang halik ang lumapat sa kanyang labi. Magaan, masarap sa pakiramdam at nakakakiliti. Humiwalay si Luis sa kanya at marahang tinignan ng mga mata niya. Doon pa lang, alam niya na ang desisyon ng asawa. Ang talikuran, ang may gawa nito sa kanila. Natawa siya nang makita ang mga anak na tumatakbo sa malaking parke, kung saan niya pinili na tumambay sila. Naisip niya magbanding silang 5. At hindi naman siya nabigo, maganda ang panahon ngayong araw. Mama, ang taas ng lipad ng saranggola ko! Sigaw ni Liam habang tumatawa. Ngumiti siya at kumain habang pinapanood ang mga bata. At nang mapagod ang mga ito, agad silang kumain sa tabi niya. Hindi na matumbasan ng saya sa puso niya habang kasama ang mga anak na nawalay sa kanya. Gusto niyang alamin ang katotohanan at alam niyang may tamang oras para doon at sa ngayon gusto niya lang maging masaya kasama ang mga ito. Mama, alam mo ba? Natutuwa po ako na magkakasama na tayong 5. Dati po kasi mahirap po ang buhay namin sa bahay ampunan. Ayaw po namin magpaampon sa hindi namin kilala. Pakiramdam kasi namin sasaktan nila kami. Kwento ni Celine. Lagi bang pumupunta ang lola niya doon? Opo. Kundi po ako nagkakamali, 2 beses sa 2 buwan. Lagi niya kaming kinakausap at sinasabi na dapat nandun kami at di pwedeng sumama sa ibang tao. Tsaka lagi niya po kaming pinapagalitan kapag po may mali kaming ginagawa. Pero hindi niya naman kami sinasaktan. Wala ba siyang sinabi na kahit ano tungkol sa akin? Ang sabi niya lang po, bahay ampunan lang ang may tuturing namin na bahay. Sa mga sumunod na oras, nakisama naman si Luis sa kanila. Ngunit, napansin niya ang pagiging seryoso nito. Wala siya naging balita dito sa loob ng 1 linggo. Kaya naman, nakakapanibago ang pagdating nito. Hindi niya tuloy maiwasan na pagmasdan ng asawa na nakikipagtawanan ngayon sa mga anak habang pauwi sila. Papa, ang saya nga po. Ba't po ba wala kayo? May nasikaso lang ako sa opisina. Nilapag ni Luis ang ilang paper bags. Para sa inyong 4. Mga damit po ba yan? Ngumiti si Luis at pinanood ang mga bata. Binili ko yan bago ako pumunta dito. Pumunta muna siya sa kusina upang maghanda ng pagkain. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas, sumunod sa kanya si Luis. Nagsuot ito ng apron na tinulungan siya sa pagbabalat ng patatas. Napatingin siya sa asawa at bumuntong hininga. 1 linggo kang hinahanap ng mga bata, nasaan ka ba? May nasikaso lang. Kinausap mo ang mami mo? Natigilan si Luis ngunit agad ding nagpatuloy. Inausap ko siya. Sinabihan na hindi siya pwedeng lumapit sa mga bata o sa'yo. Hindi niya sinasabi sa akin na ginawa niya. Galit na galit ako sa mansyon. Di ko alam. Naglasing ako. Lahat na ginawa ko. Dahil sising-sisi ako na iniwan kita habang buntis ka. Nag-abroad ako para sa negosyo. Kapalit no naiwan ka sa mansyon. Umalis si Leah para sa karir niya. Iniwan kang mag-isa. God knows how much I want to go home. Kahit sinabi mong ayos ka lang. Kahit sinasabi mong okay ang pagbubuntis mo. Hindi siya nagsalita. Bumalik sa isip niya ang nakaraan. Kailangan ito umalis para kumbinsihin ang malalaking kliyente para sa kumpanya at kailangan niyang maiwan sa mansyon. Buntis siya kay Celine at Lance noon. At buong akala niya pakikisamahan siya kahit papaano ng ina ni Luis pero hindi. Dahil maging ito naging dahilan kung ba't ilang beses siyang sinusugod sa ospital. I want to be with you during your pregnancy. With our first twin. Pero dahil kailangan ko makuha ang project na yun, iwan ka mag-isa. Napailing si Luis at huminga ng malalim. Para sa pamilya mo ang ginagawa mo, ang bata pa natin nun, Luis. Kailangan mong patunayan ang sarili mo sa kanila. At nagdesisyon ako maiwan dahil alam ko mas importante yon. Mas importante na naging dahilan upang mawala ang mga bata sa atin. Namumula na ang mata nito sa labis na emosyon. Kailangan mo magdusa habang wala ako. Luis, ngayon pa ba natin sisisihin ang mga sarili natin? I'm sorry. I'm sorry, patawarin mo ako at naging pabaya ako. Marahan niyang binitawan ang hawak niya at agad nilapitan ng lalaki.
Niyakap niya ito at kasabay nun ang paghikbi ni Luis sa balikat niya. Pareho silang tahimik at nasasaktan sa sinapit nila ng kanilang pamilya na hindi niya alam kung ano naging kasalanan niya kung ba't nila yun naranasan. "Mama?" Tawag ni Celine. Natigilan siya at napatingin sa anak niyang nakahilera sa labas ng kusina. Agad niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata, ganoon din si Luis. Ngumiti siya sa mga bata, ngunit hindi man lang nagbago ang pagiging seryoso ng mga ito. "Ba't po kayo umiiyak?" Tanong ni Lance. "May problema po ba?" Wala naman. We're just being grateful na nahanap namin kayo sa loob ng maraming taon. Nagiging emosyonal lang din kasi kami. Ang tagal namin kayo hinintay. Lumapit ang apat niyang anak sa kanilang dalawa at walang sabi-sabing niyakap sila. Mas lalong nadurog ang puso niya sa labis na nararamdaman. Matagal siyang nangulila sa mga bata at ngayon, mas lalo niyang ninanais na maprotektahan ng mga ito sa kahit sinong posibleng manakit sa kanila. "Mahal po namin kayo, Mama at Papa. Di po kami aalis, mas lalong hindi po namin kayo iiwan." Tumango siya at naramdaman ang kamay ni Luis sa kanyang likuran. Maya-maya sumandal siya sa asawa at napapikit sa labis na tuwa at kasiyahan dahil ngayon buo na sila. "Anong ginawa mo sa anak ko ha? Ba't niya kami tinalikuran?" Umagang-umaga, nag-ieskandalo ang ina ni Luis sa bahay nila. Mabilis niyang tinago ang mga bata na ngayon ay tumakbo sa kanyang ina na nasa kusina. Huminga siya ng malalim at tinignan ng matandang babae. "Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang idea na tinalikuran ka nga ni Luis." "Ako pa talaga ang niloko mo? Kilala ko ang anak ko, Caroline. Hindi siya gagawa ng desisyon kung wala nagsabi sa kanya. Hindi pa ba sapat sa'yo na nandyan na ang mga anak mo, pati ang sarili kong anak? Hihilahin mo? Huwag mong idamay ang mga bata dito." Iritado ang sabi niya. "Wala silang kasalanan sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Wala sila naging kasalanan sa'yo. Ikaw tong may malaking kasalanan." "Oo. Ako ang naglayo sa mga bata mula sa'yo. Ayaw kong maging masaya ang pamilya mo at ikaw mismo. Hindi ka bagay sa anak ko at lahat gagawin ko para maghiwalay kayong dalawa at humanap siya ng mas mataas ang estado kaysa sa'yo. Ginawa ko ang lahat ng bagay na yon upang hindi ka na niya mahalin pa." Sigaw ni Alena. Natawa naman siya. "Na ipinagkait mo sa akin ng mga bata? Malaki ang agwat ng taon nila. Dahil sinubukan namin ni Luis na punan ng nawalan sa amin." Galit siyang nakatingin dito. At hindi siya papayag na hindi niya mailalabas lahat ng puot at galit sa kanyang isip at puso. "Ng mga nakakay Celine at Lance, alam ko hindi mapagtutuunan ni Luis ang negosyo dahil sa mga bata. He was trained to be the heir, the successor of his father. Kaya gagawin ko ang lahat para mawala ang aberya. Ng mga nakainutusan ko si Marife na kunin ng mga bata at ipalabas na nakidnap silang dalawa nang sa ganun wala nang balikan pa si Luis sa'yo. Napakasama mo. Wala kang karapatang magdesisyon para sa amin ni Luis. Bata ang involved dito. Napakasama mo. At nang malaman kong buntis ka na naman sa loob ng maraming taon na hindi mo nakapiling ang dalawa mong anak, I take that as a sign to take them away from you. Nawala ng buhay ang anak ko, Caroline. Nawala ng buhay sa negosyo ang anak ko nang dahil sa'yo. Ikaw ang laging inaalagaan at napapabayaan ng negosyo na pinaghirapan ng pamilya para ipasa sa kanya. I won't take the risk. So I was there when you delivered your second twin. I asked Marife to take them away from you and the doctor said na ipasabi sa'yo na wala na ang mga bata. Paano mo nagawa ang bagay na to? Anong kasalanan ko?" Hindi siya makapaniwala na malalaman niya ang lahat. Bukod sa pagpapahirap nito sa kanya, maging ang kanyang ina kinakalaban nito. Dahilan upang hindi niya lubos maunawaan kung ano naging kasalanan nilang mag-ina. Kay Alena, "Ginawa ko lang ang alam ko makabubuti para kay Luis. Ikaw na naging sentro ng buhay niya at masyado pa kayong bata nang mabuntis ka. Hindi ko matanggap na isang katulad mo ang..."
mapapangasawa ng anak ko. I just can't accept that as a mother. Now that you have kids, you will understand. No. Magkaiba tayo. Magkaiba tayo, Alena. Gahaman ka. Masama ugali mo. Pinanganak kang demonyo. Maya-maya sumingit na ang ina ng babae. Alena. Bakit? Hindi mo pa ba nasasabi sa kanya, ha? Walang kasalanan ng anak ko na maging ang mga bata dinamay mo. Nagbayad na ako sa naging kasalanan ko sa iyo, Alena. Hindi ako makapaniwala na maging anak ko makakaranas ng galit mo. Galit na sabi ng kanyang ina. Napasinghap siya habang nakatingin sa kanyang ina. Alam niyang noon pa man may galit na ito sa kanyang magulang, sa pag-aakala na kabit ng ama ni Luis ang kanyang ina. Buong akala niya nang dahil sa pagbubuntis niya ay maiibsan ang galit nito, ngunit mas lalo lang niyang naramdaman ang dilubyo sa mansyon nang maiwan siya. Leave! Ma! Umalingaw-ngaw ang boses ni Luis na hindi man lang nila namalayang dumating na. Luis! Mahinahong tawag ni Alena. Now I know the truth. Na buong akala ko inalagaan mo ang mag-iina ko. Pinagsabihan na kita. Aakuin ko si Carlene kahit anong mangyari. Pero ba't kailangan mo humantong sa ganito? I did what's best for you. No! Ma, krimen ang ginawa mo. Hindi kita mapapatawad sa paglayo mo sa mga bata sa lahat ng ginawa mo. Nangilid ang luha sa mga mata niya habang nakatingin kay Alena. May munting emosyon siyang nabasa sa mata nito na agad ding nawala. Mabuti na lang. Sinundo ito ng ama ni Luis at agad nang umalis. Nahanap ko na si Marife. Masasagot na rin lahat ng katanungan sa isip mo. Sabi ni Luis at agad siyang niyakap at hinaplos ang kanyang likuran. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaya niyang gawin yun sa mga bata. Maging ako. Hindi rin inasahan ang ginawa niya. Leia is mad at her. Hindi niya rin kayang kausapin si Mama habang si Papa naman, kinakausap niya kami. Para kahit paano gumaan ang pakiramdam namin. Napatango siya at napatingin sa mga bata na ngayon, yumakap sa lola ng mga ito. Naaawa siya sa mga ito at nagsisisi siya na hindi niya agad sinabi kay Luis ang lahat. Tinignan niya ang asawa na ngayon ay nakahawak sa kamay niya, na para bang sa pamamagitan ng lalakas ang loob niya. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng ito, Luis. Masyado nang maraming nangyari at sa tingin ko hindi na healthy para sa mga bata. Gagawin ko ang lahat para sa inyong 5. Bukas, aasikasuhin ko ang lahat. Aalis tayo dito. Sa Manila na tayo maninirahan kasama ang mga bata. Ikaw si Marife, hindi ba? Gusto kong malaman ko ano nga ba nangyari sa mga anak ko at napunta sila sa orphanage. Tinitigan ng mabuti ni Caroline ang babae sa kanyang harapan. Gusto niya na matapos ang lahat ng ito kaya naman. Minabuti niyang pumunta ng mag-isa habang abala si Luis sa kanilang mga anak. Gusto niyang malaman kung ano nga ba ang pinangako ni Alena sa babaeng to. Di ko alam ang sinasabi mo. Alam mo ang nangyari sa mga bata dahil ikaw ang nakausap ni Alena. Tahimik na po ang buhay. Tatawag pa ba ako ng pulis? Marife. Pinapasok siya sa bahay nito. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na umupo doon at agad tinignan ang kabuuan ng bahay. Narasuwa ko sa ospital kung saan ka nanganak. Nakita ko po si Ma'am Alena doon. Doon niya ako kinausap tungkol sa mga bata. Malaki ang pangangailangan ko sa pera at pumayag ako. Ako po ang nagdala sa 2 bata sa orphanage. At ilang taon nang lumipas na masukan ako bilang volunteer dahil nagsisisi ako. Pero tinawagan niya ako ulit at sinabi ng mga anak at kailangan niya ulit ang tulong ko. Nagsisisi ka, pero ginawa mo pa rin. Natakot ako. Natakot ako dahil alam ko makapangyarihan siyang tao. Wala akong laban doon. Ginawa ko ang gusto niya, pinalabas sa'yo na wala na ang mga anak mo. Ako ay nagdala sa orphanage, lumayo ako dahil ayoko na magkaroon pa ng isang malakas na sampal ang binigay niya dito dahilan para mapaiyak ito at mapahawak sa pisngi.
Nagliliyab ang puso niya sa galit dahil sa mga nalaman niya. At pakiramdam niya, dugo na ang nakikita niya sa bawat sulok ng bahay. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Dapat sa mga kagaya mo mapunta sa kulungan. Ma'am, nagmamakaawa ako sa'yo. Please po, nagsisisi na ako, parang awa mo na. Sa mansyon ka magpaliwanag. Dinala nga niya si Marife sa bahay ng mga Samaniego. Dahilan para magulat ang mga ito. Tinignan siya ni Luis at agad itong lumapit sa kanya. Ngunit diretso ang tingin niya kay Alena na natigilan at hindi mapakali. Mapapanatag lang ang loob ko kapag nakita ko kayong dalawa sa kulungan. Bakit mo naman gagawin ang bagay na yon? Hindi pa ba sapat sa'yo na kasama mo na ang anak ko? Inalagaan ko rin sila sa orphanage. Kung yan ang iniisip mo, hindi mo pwedeng gawin. Ikaw ang dahilan. Kung ba't ilang taon akong pabalik-balik sa ospital. Ikaw din ang dahilan kung ba't gusto ko nang mamatay. Ngayon, mapapanatag lang ang loob ko kung makikita kita sa kulungan kasama yung puppet mo. Malamig niyang sabi. No! Sino ka para Mom! Tila parang kulog na sumabog ang boses ni Luis, na maging siya bahagyang napatalon sa gulat. Ilang beses kitang tinanong. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon para ipaliwanag ang sarili mo pero wala ko nakuha. Huwag mo sabihing makikinig ka sa babaeng yan. Asawa ko si Caroline. At sa aming dalawa siya ang mas nasaktan mo. Ngayon hindi ako magdadalawang isip na gawin din ang gagawin niya. Dahil mga bata ang sinaktan mo. Ipinagkait mo sa akin ang pagiging ama at pagkakaroon ng pamilya kasama ang asawa ko, Ma. Nangingilid ang luha sa mga mata niya at bahagyang nakahinga ng maluwag dahil sa pagbabanta sa boses ni Luis. Alam niyang kakampi niya ang asawa, ngunit hindi niya inaasahan na ito pa mismo ang magpapakulong sa ina. Tinignan niya si Leia na umiiyak habang yakap ang ama nito. Luis, I am your mother. Not when my children are involved. Gusto kong isipin na ginawa mo ang bagay na yun para sa akin pero ang mawala ng anak ang pinakamasakit para sa akin. Face your consequences, Mom. Baka sakaling mapatawad pa kita. Dumating ang mga pulis at binitbit ang ina ni Luis. Sa mga oras na yun, kahit naiiyak siya, may kapayapaan pa rin sa puso niya. Nagulat siya na ilapag nito lahat ng card, maliban sa isang black card na pagmamay-ari nito at tinrabaho sa maraming taon. Luis! I'm no longer involved in this family, Dad. Tinanggap ko na noon na hindi niyo matatanggap si Caroline, ngunit respeto man lang sana bilang asawa ko. Hindi ko pa rin nakita. You even tolerate Mom doing crime things. Kuya, oh my God, wag mong gawin yan. Umagulhol si Leia. Ilalapag ko lahat ng cards na nagkokonekta sa akin bilang Samaniego. I'm giving up this position. Being your heir. Nanatili siya sa kinatatayuan niya. Gulat at di makapaniwala sa narinig mula sa asawa. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin kay Luis, na seryosong nakatingin sa ama nito na napatango at bumuntong hininga. Dad, ano ba? Why are you letting him? Sigaw ni Leia bilang protesta. Kung yan ang makakapawi sa sama ng loob at galit mo, Luis, then do it. And I'm sorry for being blindly in love with your mom. And I'm sorry to Caroline. I will leave everything to Leia. Aalis kami ni Caroline. Aasikasuhin ko ang negosyo ko sa Maynila. Kinuha ni Luis ang lahat ng gamit niya ngunit pakiramdam niya, sasabog na siya sa halo-halong nararamdaman. Hindi siya makapaniwala na isusuko nito ang pagiging tagapagmana, na isusuko nito lahat para mapagbigyan ng galit niya. Pinunasan niya ang luha sa mga mata at niyakap si Leia bilang pamamaalam. I will visit you in Manila, sabi ni Leia. Ngumiti siya at yun na ang naging huli nilang pagkikita. Nang manirahan sila sa Maynila, doon nagsimulang magbago ang buhay niya. Sinubok ang pasensya at kakayahan niya. Hindi niya akalain na handa si Luis sa bagay na ito. Na nagulat siya nang makita ang ilang ari-arian nito katulad ng ilang condominium, car wash at car shop, maging ang 2-story house na para sa kanilang lahat.
Kamusta ang school? Tanong niya sa mga kararating lang na mga bata. Okay naman po, Mama. Ang saya nga po kasi ang daming activities. Sabi ni Celine at agad niligpit ang dalang gamit. Tsaka po, ang babait ng teachers. Mabait din po yung kaklase namin. Sagot ni Lance. Pinanood niya ang 4 na bata na ngayon. May kanya-kanyang dala ng gamit papunta sa itaas. Sabay-sabay din ang schedule ng pasok ng mga ito kaya madalas, siyang naiiwan dito kasama ang isang kasambahay. Nakakatuwang isipin na bumalik ang mga ito sa pag-aaral at nakaraos sila sa hirap noon. Ma'am, luto ng pagkain. Sabi ni Nelia. Salamat po, ate. Ang sisipag na mga bata, ano? Lagi silang nakakatulog paggabi habang gumagawa ng assignments at pagbabasa. Nakangiting kwento nito. Nagtimpla ako ng 4 na baso ng gatas para lang makatulog sila. Nako, ang sisipag, ang tatalino. Siguro, pangarap nila yan pag-aaral. Kaya ngayon, hindi nila tinatake for granted. Buwan na ang nakalipas pero wala na siyang naging komunikasyon pa sa mga magulang o kamag-anak ni Luis. Naging abala rin si Leia dahil sa bigat ng responsibilidad na iniwan ng kanyang asawa ngunit lagi itong bumibisita sa kanilang bahay para sa mga bata. Agad niyang inasikaso ang mga ito at sabay-sabay silang kumain. Ang dami nga po naming friends doon, Mama. Ang bait po nila sa amin. Ngumiti siya. Saya ako na kahit papano nakapag-adjust kayo dito. Natutuwa rin ako na nag-aaral kayo ng mabuti. Nangako siya sa mga ito. Napupunan niya ang ilang taong pagkukulang sa mga anak. Nangako siya sa kanyang sarili. Nagagawa siya ng memorya na tiyak niyang hindi makakalimutan ng mga anak. Lalo na si Luis. Sa ilang taon niyang nahiwalay sa 4 niyang anak, gusto niyang bumawi at mas lalo siyang nag-ingat sa kaligtasan ng mga ito. Papa! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. I'm home. Napatingin siya sa asawa. May dala itong ilang paper bags. Isinuko na ang lahat sa mga bata dahil sinalubong na siya ng mga ito. Tapos na trabaho mo? Gusto mo bang kumain? Nagugutom ako, Han. Binigay nito ang maliit na paper bag sa kanya. For you. Bakit? Anong meron? Happy wedding anniversary. Natigilan siya at napatingin sa magandang ngiti nito. Niyakap niya ang lalaki at nagpasalamat sa kwintas na laman ng kahon doon. Agad silang nag-celebrate dahil ilang araw na rin siya nag-bake ng cake at nagtatawanan silang dalawa habang umiinom ng wine at ang mga bata naman umiinom ng juice. Ngumiti siya at tinignan ng mga batang nakatingin sa kanilang dalawa. Tumawa siya at hinaplos ang pisngi ng mga ito. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka din namin, Mama. Kahit na nasa orphanage pa po kami, mahal ka na po namin. Walang kapantay, sabi ni Lance at ngumiti. Pinapaiyak niyo na naman ang mama niyo. Nagtawanan silang lahat at masayang kinain ang cake na ginawa niya. Pagkatapos noon, nagpahinga silang mag-asawa sa kwarto at hinayaan ng mga anak na gawin ang kani-kanilang assignment. Ngumuso siya nang makita ang stretch mark sa kanyang puson na madalas niyang kamuti noon. Dahil sa kaputian niya, hindi man lang halata na may stretch mark siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero kapag malapitan at siya nang tumitig dito, alam niyang meron. Maganda ka pa rin, Han. Kahit meron ka niyan, maganda ka pa rin. Nasa likod niya si Luis at nakatingin sa kanyang katawan. Natutuwa lang ako. Palatandaan ko ito noon na talaga may anak ako. Ngayon ang ganda niya sa paningin ko. Marahang humaplos ang daliri ni Luis sa stretch marks niya. Dahilan para mapasinghap siya. Lahat ng ito palatandaan ng 4 nating anak. Sakripisyo, pag-aalaga at pagmamahal sa ating mga anak. I'm so proud of you, Han. Nagawa mo at kinaya mo lahat ng ito. Your stretch marks are beautiful. Lahat yan maganda. At bawat sulok ng katawan mo, akin lang. Humalik ito at hinalikan siya sa pisngi.
Ngumiti siya at hinayaan ng asawa na pagmasdan siya. Humarap siya dito at tumingkayad para sa isang halik. Kung dati malungkot ang buhay niya, mas lalo namang sumaya ngayon na kasama niya ang asawa. Pinagmasdan siya ni Luis at hinawakan ng bewang niya, kaya naman ngumiti siya. Mahal na mahal kita. Lahat ng tungkol sa iyo mahal ko. Lahat ng kalungkutan, galit, lahat ng pagmamahal mo, mahal na mahal ko. At hindi ako nagsisisi na nandito tayo ngayon at tinalikuran ko ang lahat para sa pamilya natin. Hinalikan nito ang kanyang noo ng mas matagal upang iparamdam ang respeto at pagmamahal nito sa kanya. Sa nakalipas na taon, nakatayo siya ngayon sa stage kasama ang kanyang graduate na 4 na anak. Hindi niya akalain na darating ang araw na siya mismo ang magsasabit ng medalya sa 4 na bata na naging dahilan ng saya at kagalakan sa puso niya. Pinalakpakan silang lahat at napangiti siya habang nakayakap sa mga bata. Congrats! College na kayo 4 sa susunod na taon. Hinalikan niya sina Cara at Liam, kayo naman high school. Malapit na. Salamat po, Mama. Para po talaga sa iyo yung medal namin. Para sa sakripisyo niyo po at pag-aalaga sa amin kasama ni Papa. Hinaplos niya ang pisngi ng mga ito at napangiti ng matamis. Binigay ni Luis ang malaking buke ng bulaklak sa 2 babae, habang Sash na naglalaman ng pera ang binigay nito sa mga lalaki. Natawa siya at napailing na lang. Dahil talagang pinaghandaan nila ang araw na ito, na magkakaroon pa ng party sa bahay nila. Nakakatuwa na may mga college na siya, si Celine at Lance. High school naman sina Cara at Liam sa susunod na taon. Ilang taon nang nakalipas magmula na magsikap ang mga ito sa pag-aaral. Ginawa nito ang lahat para makapag-aral. Bibihira na nga ako maglaro. Hindi bumabagsak ang marka. At naging maayos ang buhay nila dito sa syudad, sa Maynila, at mas lalong lumawak ang negosyo ng kanilang pamilya. Nandun si Tita Lea nyo at ang iba pang mga kaibigan. Namiss po namin si Tita Lea. Ngayon na lang po namin siya ulit makikita, sabi ni Liam. Miss na rin naman kayo ng Tita Lea nyo. Siya na mismo ang naghanda ng party para sa inyo. Nabalitaan na lang nilang kasal na si Lea sa isang mayaman at magaling na abogado sa paglipas ng maraming taon. Tinulungan niya si Luis sa negosyo. Nagpatuloy na rin siya sa pag-aalaga ng mga bata sa orphanage. Tita Lea! Sigaw ni Celine na makapasok sa bahay. Oh mga baby ko, nandito na pala. Congrats ha! Pinanood niya kung paano yumakap ang mga ito sa kapatid ni Luis. Ngayon na lang ulit sila nagkita magmula nang lumayo si Luis sa pamilya at mula noon. Wala na rin silang narinig pa sa ama at ina ng asawa. Yumakap siya kay Lea na tuwang-tuwa na makita siya. At saka pinakilala pa ang kasama. He's Attorney Felix, my husband. Nice meeting you. Bati ni Felix at ngumiti. I'm a friend of your husband. Ako rin na abogado ng mami niya. Napangiti siya. Nabalitaan ko nga at salamat sa pagtulong mo. Ngayon na nakalaya na ang ina ni Luis, lumipad naman ito ng ibang bansa upang magpahinga at makalimot. Sa mga nakalipas na araw wala siyang inatupag kundi ang mga bata, ang asawa at ang kanilang negosyo. Nagsimula na ang party at ang kanya-kanyang bukas ng alak ng matatanda ang makikita. Ang mga bata naman, nagsimula ng kumain at magkasiyahan. Taon na rin ang lumipas. Kumusta ka naman ate? Okay naman ang buhay namin dito. Tahimik at masaya. Nagpo-volunteer ka pa rin sa orphanage? Yes, hindi na ako tumigil doon. Dito sa Maynila, nagtayo ako ng maliit na orphanage para sa mga bata at tinutulungan ako ng kuya mo para doon. Alam mo ate, parang mas lalo kang gumanda ngayon kahit na tumatanda ka. Kung noon Diyosa ka na, ngayon naman diwata na. Hindi ka tinatantanan ni kuya. Sure ako. Nako, daig panglinta nun eh. Habang nagkakasiyahan sila, hindi niya maiwasan na panoorin si Luis na inaasikaso ang mga anak.
Kahit maraming bisita, negosyante, at maraming nagyayaya dito, inuuna pa rin talaga ang mga bata. He's a good father. Ngayon ko lang nakitang masaya niyang mga mata. Buhay na buhay siya ngayon. Ako, sinabi mo pa. Kapag libre ang oras niya, uuwi siya at makikipag-usap sa mga bata. Isang tawag lang ni Celine o ng kahit sino sa mga ito, uuwi pa rin siya. Ate, thank you for making my brother happy again. Tinanggap ko ang responsibilidad dahil ayaw ko maging mabigat sa kanya. He's been through a lot of pain and seeing him happy, kontento na ako dun. Dahil nangako siya ilang taon nang nakalipas na gagawin niya ang lahat para sa asawa. Dumaan man ang hirap at pagsubok sa kanila, nanatili naman silang matatag sa kabila ng lahat. Ngumiti siya nang makita ang ina na inaalagaan ng 4 na bata na ngayon nagtatakbuhan. Ang cute? Cute pala. Di pa kayo gumawa ni Felix. Wala pa sa plano namin, ate. Isa pa, di naman nagmamadali ang asawa ko. Natawa siya at tinignan si Luis na naglalakad patungo sa kanya. Saglit itong humalik sa labi niya at umupo sa tabi niya. Uminom sila ng wine habang nakatingin sa mga bisita. Isa ito sa patunay na kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ni Luis. Dumaan man ang ilang taon, sila pa rin ang magkasama. At habang buhay, nadadaan sa pagsubok ng magkahawak ang mga kamay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Ritz Mia, Lourdes Lozano, Teresita Reville, Francisco Nablo, Leda Dapito, Liwayway Baredo Gabato, at Evangeline Divina Gracia. Maraming salamat po sa inyong lahat.